Posibleng anumang oras ngayon ay magwakas na ang digmaan sa gitnang silangan. Ito ay kasunod ng pahayag ni US Secretary of State Marco Rubio na may significant progress na sa negosasyon sa pagitan ng United States at Iran para tuldukan ang digmaang nagsimula noong Pebrero. Perhaps there is the possibility that over the next few hours, the world will get some good news, at least with regards to the Straits and with regards to a process that can ultimately leave us where the president wants us to be, and that is a world that no longer has to be in fear or worry about an Iranian nuclear weapon. Some progress has been made. I don't want to downplay that, but I also want to caveat it by saying we still have some work to do. Nauna nang inihayag ni Trump na napagkasunduan na ang malaking bahagi ng Memorandum of Understanding sa pagitan ng Estados Unidos, Iran at iba pang bansang kasama sa negosasyon. Isinasapinal na aniya ang ilang detalye ng kasunduan at nakatakda itong ianunsyo sa oras na matapos ang lahat ng puntong kailangang mapagkasunduan ng dalawang panig. Gayunman, binigyan din ni Trump na hindi dapat madaliin ang kasunduan dahil ayaw nitong magkamali sa mga huling detalye ng peace framework. Ayon kay Trump, mananatili muna ang blockade ng US laban sa mga ports ng Iran hanggang hindi pa ganap na napipirmahan at nasisertipikahan ang kasunduan. Kabilang sa mga pinag-uusapan ng muling pagbubukas ng Strait of Hormuz. Ayon sa mga ulat, kapag nagkasundo ang magkabilang panig, muling magiging normal ang pagdaan ng mga barko sa Strait of Hormuz at posibleng maibsan ang pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. We've made some progress over the last 48 hours working with our partners in the Gulf region on an outline that could ultimately, if it succeeds, leave us not just with a completely open straits, and I mean open straits without tolls. Kabilang din sa mga napapabalitang nilalaman ng kasunduan ang posibleng pagluwag sa ilang sanctions laban sa Iran, pag-unfreeze ng ilang Iranian assets sa ibang bansa at pagpapatigil ng labanan sa iba't ibang fronts, kabilang ang sagupaan sa pagitan ng Israel at Hezbollah sa Lebanon. Subalit nananatiling sensitibo ang issue ng nuclear program ng Iran. Iginiit ni Rubio na hindi kailanman papayag ang Amerika na magkaroon ng nuclear weapon ang Iran. What is the goal here? The goal here ultimately, the ultimate goal is that Iran can never have a nuclear weapon. Iran can never possess a nuclear weapon. The president has been clear about that. They will never possess a nuclear weapon. Sang-ayon din dito si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na nagpahayag ng buong suporta sa hakbang ni US President Donald Trump. Kinumpirma ni Netanyahu na nagkausap sila ni Trump at tiniyak nitong hindi magwawakas ang digmaan hanggang hindi isinusuko ng Iran ang nuclear ambition nito. Ayon naman sa Iran, handa silang tiyakin sa mundo na hindi sila naghahangad ng nuclear weapons. Sinabi ni Iranian President Masoud Pezeshkian na handa ang kanilang bansa na magbigay ng katiyakan sa international community na hindi nila layong gumawa ng nuclear bomb, subalit hindi nila isusuko ang dangal at karapatan ng kanilang bansa. در گفتگو همان که در زمان امام شهیدمون این مسئله رو مطرح کرده بودیم، الانم آماده ایم که به دنیا این اطمینان رو بدیم که ما به دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم، ما به دنبال ناآرامی در منطقه نیستیم. Dagdag pa ng Iranian President, anumang kasunduan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran ay mangangailangan na pag-aproba mula sa Supreme Leader ng bansa. Nagbabala naman si Iranian negotiator Mohammad Bagher Ghalibaf na mas matindi ang magiging sagot ng Iran kung muling maglulunsad ng pag-atake ang United States. Sa ngayon, inaabangan ng mundo ang magiging takbo ng negosasyon sa pagitan ng Iran at Estados Unidos. Nananatiling malaki rin ang pangamba dahil maaari itong hindi matuloy kapag hindi napagkasunduan ang mga sensitibong issue tulad ng Strait of Hormuz, frozen assets at nuclear enrichment. James Bontuyan, humahataw sa balita ngayon.